Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, sa buhay natin, maraming pagkakataon na ikinukumpara ang nakaraan sa ngayon, na para bang sinasabi ng mga tao nung panahon namin ganito, ganyan, bakit kayo ngayon ay iba? Parang ganito rin po ang tono ng pananalita ng mga disipulo ni Juan Bautista nang sila ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at magtanong. Sabi nila, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Well, fasting is one of the three spiritual practices that every pious Jew should do. And every Jew is required to fast once a year. But pious Jews do fasting twice a week. So ito yung mga Pariseo at maski ang mga alagad o disipulo ni Juan Bautista. Kaya sila'y nagtataka bakit si Jesus at ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno samantalang sila ay nag-aayuno. Para bang if the point of John the Baptist disciples is, if he's a really spiritual leader, he should encourage his disciples to follow this spiritual practice. At dito po sinagot ng Panginoon ng three metaphors or three mini parables. Una is about the wedding feast. Sabi ni Jesus, ang mga wedding guests or attendants ay hindi mag-aayuno kapag nandun pa ang groom. So they will enjoy the feasting while the groom is with them. But when the groom leaves and be with his wife, then that's the time that they will mourn. At yan yung punto ng Panginoon sa pag-aayuno habang kasama nila siya, he is the groom, then his disciples will not pass. But when the time comes that he leaves them, then that is the time that his disciples will mourn or fasts. And then sumunod yung dalawang metaphors or mini parables din. Yung una, sabi yung old cloak ay hindi pwedeng pantapal sa bagong cloth kasi kapag ito'y nag-stretch, then masasama yung masisira din yung old cloak or bagong cloak or bagong tela. And then, sabi yung pangalawa, hindi pwedeng maglagay ng bagong wine sa lumang wine skins kasi kapag ito'y nag-ferment, then magbaburst, masisira yung wine skins. So, dapat new cloth, new patch. Okay? Na cloth din, and new wine to new wine skins. So, anong pinupunto ng Panginoon? Ang pinupunto ng Panginoon ay hindi pwedeng naka-close ang mind ng mga tao sa lumang pananaw. Kailangan nilang buksan ang kanilang sarili sa mga bagong signs, bagong opportunities. Or in the spiritual sense of this text, ang pinupunto ng Panginoon, if they want to be closer to the kingdom of God, then they should not confine themselves in the old covenant. They should also be open to the new covenant, to accepting Jesus, okay, sa kanilang buhay, upang sa ganoon maging akma
ang kanilang mas mapalapit sila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sana po magkaroon din tayo ng malawak na pananaw na hindi lang tayo nakafocus sa lumang gawain, pero buksan din natin ang ating isipan na tingnan yung mga tinatawag nating signs of the time, kung saan doon po kumikilos ang Diyos upang iparating kung ano nga ba ang nais niya sa atin, sa simbahan natin, sa buhay natin, habang nagpapatuloy tayo ng ating paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.